O.G. Paas, ang Episcopal Vicar, nakakasama ko sa parokya ito, sa ating Urapato at Vicar Moraine ng Vicarian ng Pagkulat ng Konstruksyon sa Las Marinas, Father Lili Villas, hindi sa ibang mga Vicario Moraine na natin po, sa mga hermano at hermana ng pagpiestahan, salamat po sa inyong suporta sa ating parokya sa pagdiriwang ng araw na ito. Sa inyo pong lahat, minamahal na mga kapatid sa ating Panginoong Jesucristo. Happy Fiesta po sa inyong lahat. Palampakan natin ng Diyos at kapahal niya. Ngayon po ay November 27, 2025. So, ako po ay may hawak na pinatasa ko ng gabi na sa kwarto. Alam ko. Ito po ay aking nabili doon sa souvenir shop. Ito aking nakapunta sa Major Miraculous Medal sa Rodua, sa Paris. Kami nagpipilipas. Nakalagay mo dito mismo November 27, 1830. Yun ang exact konpensa noong magpakita ni Saint Catherine Labouré, ang mahal na ganyan ang itsura. Yung ating imahe na yan, na may silat sa kanyang dalawang kamay. Ito pong pangyayari ito. At mamaya, bago magtapos sa misa, nilagyo sa akin ni Padre Hila, yung pura-paro ko, may indebtedness pa tayong dalawang imahin dahil 3 beses po nagpakita ang mahal na biren kay St. Catherine Labouré, yung madre, na pinagpakitaan niya. Yung una ay ang mahal na biren nakatayo na may tangan ng mundo, ng globe, yung isang imahin na yun, indebtedness natin yun. Picture niya. Wow. Pwede sa simbahan ngayon ng Nagagos Medal sa Paris. At yung isa ay kalawang image, nakaupo ang mahal na biren at kinausap mismo si Saint Catherine Labouré. Kaya nakaupo ang Bireng Maria at may madre, kinakausap siya si Saint Catherine. Tatlong pagpapakita nangyari. No, bago pa itong imahen. At pangatlo nga po ay ang nakaganyan ang mahal na Bireng Maria na may nakasulat ang mga salita, O Mary, conceived without sin, pray for us that recourse to thee. Yan. Pero bago ko po ipaliwanag pa ang iba, nato na ang pagbasa, papanggitin ko sa inyo ano ba ang magiging direksyon ng ating pagninilay. Ang tema po ng kapiyasahan ngayong 2025 ay Maria ng Medalya Milagrosa, kumakandili sa mga manlalakbay ng pag-asa. Ulitin po, Maria ng Medalya Milagrosa, kumakandili sa mga manlalakbay ng pag-asa. Pasilin po ninyo manlalakbay ng pag-asa. Pilgrims of Hope sa Ingles. Bakit po binabanggit sa paksa? Sapagkat ngayon ay Jubilee year. Itong 2025 ay taon ng jubileo. Ang tema ng Jubilee year ay Pilgrims of Hope. Sino ang pilgrims? Tayo. Tayo ang mga manlalakbay, puno ng pag-asa. Manlalakbay, puno ng pag-asa. Sino ang ating pag-asa? Ang Diyos. Siya ang ating lakas at pag-asa. Hindi tayo mabibigo sa ating pag-asa. Hope does not disappoint. Yan ang sabi ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Roma, Romans 5,
Verse 5. Hindi tayo mabibigo sa ating pag-asa. At totoo, bakit? Sino ang ating inaasahan? Ang Diyos. Totoo ang kanyang mga pangako. Ano ba ang pinangako ng Diyos sa atin? Ay mamahalin niya at tayo sa ating pagpapakabuting pagpapakabanal, may tatanggapin tayong gantimpala. Ano tatanggapin natin reward o gantimpala? Buhay na walang hanggan. Yun ang ating inaasahan. Pagkatapos ng ating buhay dito sa ibabaw ng lupa, lilipat tayo sa buhay na walang hanggan. Papunta tayo doon. Yun ang ating destinasyon. Yun ang ating patunguhan. May gusto pa ba kayong puntahan iba? Papunta tayo doon. Naglalakbay tayo ngayon ay mga pilgrims, mga manlalakbay, puno ng pag-asa. Bakit? May nangako sa atin. Sino nangako? Ang Diyos. At pag ang Diyos ang nangako, hindi mapapako, hindi gaya ng tao. Kung nangako ang tao, nagbibiguan pa, mahalin kita. Ano? Hanggang sa katapusan ng aking buhay, hindi mo na ikakasal, nagkaiwala na, growing ang pangako. Hindi totoo. Hindi tapat sa pangako. Pero ang Diyos, ang mangako siya, totoo ang kanyang pangako. Maaasahan ang kanyang pangako. Hindi tayo mabibigo sa ating pag-asa sapagat ang Diyos ang ating pag-asa. Kaya tayo mga manlalakbay ng pag-asa at napakaganda po sa ating paglalakbay na ito bilang mga anak ng Diyos. Kalakbay natin mismo ang Diyos. Kalakbay natin mismo ang Panginoong Jesucristo. Kung bakit ang Panginoong Jesucristo na nakapako sa krus at palaging nakasentro sa lahat ng altar para ipalaala sa ating lahat, pinag-alayan tayo ng buhay ni Jesus para mapatawad tayo sa ating mga kasalanan at magkamit tayo ng buhay na walang hanggan. Siya ang nagtayo at nagtatag na simbahan na ito kung saan tayo kabilang. Ito ang simbahan na kanyang itatayo. Sinabi niya kay San Pedro, ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia, ang aking simbahan. Ano bang ipahintulot mo sa lupa, pahintulot sa langit. Ano bang ipagbawal mo sa lupa, bawal sa langit. Si Pedro, tagapanguna sa 12 apostoles, ang unang Santo Papa. Hanggang ngayon, pinangangasiwaan ang simbahan na ito kung saan tayo kabilang ng Pope. Sino ang ating Pope ngayon? Pope Leo XIV. Pang-267 ng Pope. 267 Pope. Walang putol ito. Simula kay St. Peter hanggang sa kasalukuyan, ito ang simbahan ay tinatag ng ating Panginoong Jesucristo. Mag-iba ang simbahan na kinaaniba natin. Bakit? Sino nagtayo? Ang Diyos. At sabi niya, ako isa sa inyo hanggang sa wakas ng panahon. I will be with you till the end of time. Totoo ito. Hindi tayo iiwan ng Diyos. Sasamahan niya tayo at sinasamahan tayo ng Diyos na ito. Ngayon, bilang mga manlalakbay, bilang mga pilgrims o Pope. Kaya ang sarap na maging bahagi ng simbahan na ito. Masarap
maglakbay. Bakit? Sinong kasama natin? Una tingin sa lahat, ang Diyos. Kalakbay natin ang Panginoong Hesus. Siya ang ulo ng simbahan. Tayo ang katawan mistiko ni Kristo. We are the mystical body of Christ. Christ is the head. We are His body. Ito ang ugnayan natin kay Kristo. Kaya, huwag natin ihihiwalay ang ating sarili sa Kanya. Siya ang ulo ng simbahan. Tayo ang Kanyang katawan. At hindi lamang basta siya ang ating kasama sa paglalakbay bilang pilgrims, ay mga malalakbay sa pag-asa. Kasama natin ang mahal na Birheng Maria ng Medalla Milagrosa. Ina ng Panginoong Jesucristo, ina nating lahat, ina ng buong simbahan. Kalakbay natin siya. Kaagapay natin siya. Kaagapay din natin ang lahat ng mga santo at santa. Ang dami natin kilalang mga santo at santa. Kaagapay din natin sila sa paglalakbay. Isang napakalaking paglalakbay at napakaraming manlalakbay tayo. Kasama natin ang mga banal sa langit. Kasama natin ang bawat isa ngayon. Kasama rin natin yung mga nasa paglilinis pa para makarating sa langit at sa purgatorio na pinagdadasal din natin. Pag kung sila man ay may kaunting pagkumulan, sila sa ating pagpapabisa at dalasal, sila rin ay kasama at kabilang sa simbahan na ito. Tayo ang simbahan. Sa simbahan ng tagumpay at Triumphant Church nasa langit. At yung mga lolo't-lola natin, ng mga nabuhay na mabuti at banal, nandun na sila, nauna na sa atin. Nakakapisa nila tayo balang araw. Kung tayo magpapakabait, magpapakabuti, no? Piling natin sila, kasama natin sila sa paglalakbay, ipinapanalangin nila tayo. Kaya tayo nahingi ng tulong sa mga santo-santa. Nahingi tayo ng tulong sa mahal na Birhen. Kaisa natin sila sa paglalakbay. Kaisa natin ang bawat isa. Walang may iwan. Mali ang katuwiran ng sino man. Basta ako'y nagsisimba, paala kayo sa buhay nyo. Wala akong pakialam. Mali po yun. Kung may mga tao hindi pa napapalapit sa ganito mga gawain, hindi kayatin ninyo. Lalo na kayo mga magulang, may responsibilidad po kayo na turuan na inyong mga anak, mapalapit sa Diyos. Huwag kayong makontento kayo lang ang nagsisimba, yung inyong mga anak, text lang sa bahay. Wala na. May pagkukulang na nangyayari kapag ilalapit din natin, isasama natin sila sa paglalakbay nito. Pati yung mga asa-asawa, salamat sa mga kalalakihan natin po ngayon. Salamat sa inyong pagpapahalaga sa Diyos at inyong pagpaparamang din sa mahal na Birhen ng Medalla Milagrosa. Tama ating ginagawa na ito. Bakit? Minsan lamang tayo daraan sa daigdig na ito. Minsan lang. Hindi na ito ulit. Ang buhay na ito pagtatapos. Papalaw lahat tayo. Alam niyo yun? Mamamatay tayong lahat. Kanya-kanya lang oras. Kanya-kanya lang panahon. Pero, hindi tayo dapat matapos. Bakit? May naghihintay sa ating katimpala. Ano yung katimpala? Buhay na walang yan. Kaya huwag natin sasayangin ang pagkakataon na ito. Na tayo ay mapalapit lalo sa Diyos. Sa tulong mismo ng Panginoong Hesus, biyaya mula sa Kanya at panalangin ng mahal na Birheng Maria. Ang mahal na Birheng Maria ng Medalla Milagrosa ang kumakandili sa ating bilang mga manlalakbay sa pag-asa. Napakaganda po ng kwento ng mahal na Birhen ng Medalla Milagrosa. Nagpakita siya kay Saint Catherine of Porey. Itong madre na ito, 9 years old pa lang, napakalapit na sa Diyos sa pagdarasal. Napaka-devoted na sa mahal na Birheng Maria. Magandang
ating sundan, si Saint Catherine Labouré, sa kanyang halimbawa. At pumasok na siya sa pagmamadre. At hindi siya ang mahal na rin para pagpakitaan kung siya'y nasa pagkakas. At kung bakit tayo ngayon may ganitong debosyon at imahe ng Our Lady of Miraculous Medal, sapagkat request mismo ng mahal na Birhen magpagawa ng detalyan nakikita natin ngayon, sinusuot din ngayon. May larawan siya sa harap, may salita, O Mary conceived without sin, praying for us before Sunday. Sa likod, may dalawang simbolismo sa ating Panginoon sa Kristo at sa mahal na Birhen Maria. Puso na may nakatarap na balaraw sa mahal na Birhen Maria at sa ating Panginoon sa Kristo may koronang tinig. Ito ang nakatatak sa medalya. Sino nag-request na magpagawa ng medalya? Si Mama Mary. Sinabi niya mismo kay Saint Catherine Labouré, have a medal struck on this model. Those who wear it with confidence will enjoy the very special protection of the Mother of God. Sa Tagalog, paggawa ka ng medalyang ganito itsura sa nakikita. Yung harap at yung likod kung saan sinabi mismo ng Mother of Maria. At ang magdibusyon at magsuot ng medalya na ito ay tatanggap ng kanyang pagkalinga, special protection at mga biyaya. Alam nyo, sinunod ito ni Saint Catherine Labouré, alam nyo na kwento, nagpagawa na siya at pinabigay sa mga tao. Napakaraming mga himala ang nangyari. Umaling ang mga may sakit, kasundo ang mga magkagalit na mag-asawa. Guminhawa sa buhay yung mga walang-wala sa kanilang pagdedebosyon at pagsusuot ng medalya. At napakaraming patunay ng himala ang nangyari na ikinuwento ng maraming nagdebosyon. Kaya 2 years after, ang tawag na ay Our Lady of Miraculous Medal. Hindi naman siya nagsabi na tawagin niyo ako Our Lady of Miraculous Medal. Hindi. Epekto na ng debosyon. Mga tao na mismo ang nagsabi, dapat tawagin ang Birhen Our Lady of Miraculous Medal. Mahal na Birhen ng Medalya Milagrosa. Hanggang ngayon, tuloy-tuloy ang pagdidebosyon natin. Tuloy-tuloy ang pagdidebosyon ng buong mundo sa mahal na Birhen. At tuloy-tuloy ang pagkalinga ng mahal na Birhen Maria, pagkakadili sa ating lahat. Tunay, siya ang tinutukoy sa unang pagbasa sa Aklat ng Bahayan. Babaeng nararamtan ng araw, nagniningning, at may 12 bituin sa kanyang ulo. At dito kanina, sana inyong pinakinggan ng mabuti. Ito, ang sabi sa pagpapaliwanag kung sino ito mula sa Aklat ng Bahayan. Lumitaw sa langit ng isang agila-ginulas na tanda, isang babaeng nararamtan ng araw, woman clothed with the sun, nakatuntong sa buwan, at ang ulo niya ay may korona, binubuo ng 12 bituin. Sino ang babaeng ito? Ang mahal na Birhen Maria. Ina ng ating Panginoong Jesucristo, ina ng ating buong simbahan. At tinutukoy mismo ang kanyang pagiging ina ni Jesus. Sa ikalawang pagbasa, sa sulat ni San Pablo Apostol sa mga taga-Galacia, nang dumating ang takdang panahon, sinugo ng Diyos sa kanyang anak. Sino ang bugtong na anak ng Diyos? At ating Panginoong Jesucristo. At sabi, isinilang siya ng babae. Sino ang babae? Ang mahal na Birhen Maria. Isinilang siya para sa atin
ng mahal na Birheng Maria. At tayo ay pinalinga ng Diyos na ito bilang ating tagapagligtas. Salamat sa mahal na Birheng Maria. Salamat sa kanyang pag-oo sa plano ng Diyos. Salamat sa kanyang tuloy-tuloy na pagkakandili pangangalaga sa atin. Magdarasal ng rosaryo araw-araw. Tuloy-tuloy magdebosyon sa mahal na Birhen ng Medalla Milagrosa. Palaala ko lang po, ang medalya ay hindi anting-anting. Sa pagsusunod nyo o pagkalagay nyo yan sa inyong bag o ano bang ilalagay nyo, hindi po yan papaswerte na po. Hindi anting-anting. Maganda liwanagin. No? Itama natin ang ating pagdedebosyon. No? Ang biyaya ng Diyos sa kanyang magagaling, hindi basta sa mga bagay, pero nakakatulong sa atin kung bakit tayo may iniingatan positibo, medalya, skapularyo. Yan ay mga tanda ng biyaya ng Diyos para sa atin. Tandaan natin, kapag ito po ito sa inyo, dahil minsan, yung mga tagaibang sekta, hahamunin kayo, at ano naman sa isa niyan, bakit kayo naman bindala niyan? Baka kayo mga sagot ng may anting-anting mo, ano? Mali. Yan ay patunay ng iyong debosyon. Yan ay patunay ng iyong pagtitiwala sa Diyos at pagpapakupok sa mahal na Birheng Maria. Harinawa sa ating paglalakbay bilang simbahan, puno ng pag-asa, patuloy tayong magtiwala sa Diyos, sa kanyang mga pangako, at tayo'y kalingain ng mahal na Birhen hanggang sa katapusan din ng ating buhay. Pagpalain tayo ng Diyos ngayon at magpakailanman. Tumayo tayo ating sasariwain ang ating pananampalataya. Masampalataya ako